Kung minsan lamang sa buhay natin, meron tayong iba't ibang mga nai-encounter. At alam ko, naiintindihan ninyo na hindi po naman lahat ng araw sa buhay natin para bang ang nangyayari para sa iyo ay okay, maganda, no? Parang may mga pagkakataon po talaga na may na-encounter tayong mga pagsubok, may na-encounter tayong mga suliranin, meron tayong mga kung minsan hindi mo inaasahan, Pero alam niyo ang isang bagay po na wag nating kalilimutan. Yung sinasabi po doon sa Romans chapter 8 verse 28. Nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Kaya po, pagka sinasabi po yun, na lahat ng mga bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Ano man ang ma-encounter natin sa ating mga buhay, isang bagay lang po yung dapat nating siguraduhin. Umiibig ba tayo sa Diyos? Yung pag-ibig sa Diyos, alam po ninyo, defined naman din sa sinasabi ng banal na kasulatan. Nasabi po dun sa 1 John 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. At kung natitiyak natin na umiibig tayo sa Diyos, isang bagay ang pwede mong asahan. Lahat ng mga bagay gumagawa na magkakalakip sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Kung meron man tayong difficulties, mga trials na na-encounter, wag natin pong isipin na ang gusto ng Diyos sa buhay natin mapunta tayo sa kapahamakan. Yung sinasabi po ni Saint Paul doon sa kanyang sulat kay Timothy doon sa 2:4, sabi niya, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Hindi niya po gusto na tayo ay mapahamak. Kung minsan lang, kagaya nga noong sinasabi po ng 7:29 ng Ecclesiastes, ginawa kasi po ng Diyos ang tao na matwid. Kaya lang, humanap siya ng maraming mga katha. So it is our choice sa buhay natin. Inilalagay nga ng Diyos, ang sabi po doon sa Deuteronomy, sa 32, nilalagay ng Diyos, sa 30:19, tinatawag ang wika, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Lagi lamang po na piliin natin kung ano yung mabuti. Sabi nga doon sa 5:15 din po ng sulat ni Saint Paul doon sa Thessalonica, sabi niya, tingnan ninyo na huwag gumanti ang sino man ng masama sa masama. Ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat. Mas mabuti po na piliin natin lagi yung mabuti. Kung dumadating ang pagkakataon na mayroon tayong nagiging pagkakamali, lagi balik tayo kung ano yung dapat natin pong piliin. Piliin natin yung mabuti. Piliin natin yung pagsunod sa Diyos. Dahil yung pagsunod sa utos niya, yun ang pag-ibig sa Kanya. At kung umiibig naman tayo sa Kanya, makakaasa tayo. Huwag niyong kalimutan yung nasa Romans 8:28 na lahat ng mga bagay ay gumagawa na magkakalakip sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya.